Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2061, muling pakikipaglaban kay Ji Chang. Pinatay niya ang Great Emperor. Nagulat ang mga tao nang makita nilang sumabog ang Great Emperor. Akala nila magiging napakalakas niya, at mananalo siya sa laban na iyon. Ngunit anong trahedya, namamatay sa isang atake na napakasabog, ganap na lampas sa kanilang inaasahan. Ang mga cultivator ng Ji Clan ay namangha. Nakita nila ang katawan ng Great Emperor na sumabog. Hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata sa pag-ataking iyon. Hindi nag-aksaya ng oras si Lin Feng. Ang kanyang itim na balabal ay lumipad sa hangin habang siya ay tumalon pasulong. Namutla ang kanilang mga mukha. Malakas na sumigaw ang isa sa kanila. Tara na. Tumalon si Lin Feng pasulong, gumagalaw na parang itim na arrow. Sinundan siya ng mga dagandong at pagsabog. Sinuntok niya ang isa pang cultivator, na sumabog din. Wala silang sapat na oras para kumilos, masyadong mabilis si Lin Feng. Ang iba pang mga Ji Clan cultivator ay nagkaroon ng sensasyon na ito ang kanilang araw ng paghuhukom. Ang mga mukha nila ay kasing puti ng mga papel. Ang bilis niyan. Walang makakalaban sa kanya. Nakita na lang ng mga tao ang isang itim na tuldok na kumikislap. Sa bawat oras na sumuntok si Lin Feng, isang cultivator ang sumabog. Napakabilis, si Lin Feng ang huling nakatayo doon. Sa isang kisap mata, napatay niya ang buong grupo. Tumalon si Lin Feng sa mga guho ng restaurant at mahinahong sinabi. Hihintayin ko si Ji Chang sa loob ng 3 araw. Kung hindi siya dumating para lumaban sa akin, ibig sabihin hindi siya karapat-dapat na tawaging champion. Pumunta si Lin Feng sa listahan ng rangkang. Nakapagtataka, itinakda niya ang tagpuan doon. Napatay ng taong iyon ang napakaraming malalakas na cultivator ng Ji Clan at ngayon ay gusto niyang labanan si Ji Chang, nakakabaliw. Ang pinagkasunduan ng karamihan. Ang kanilang mga silweta ay kumikislap, papunta sa kanya sa listahan ng rangkang. Lahat sila gustong makita ang laban na iyon. Kung hindi nagpakita si Ji Chang, isang kahihiyan iyon sa kanya. Sa tingin ko siya ay dapat na isang henyo mula sa isang makapangyarihang angkan, kaya naman gusto niyang lumaban kay Ji Chang. At ngayon itinakda niya ang tagpuan kung nasaan ang Imperial Rankang List, gusto rin niyang marang, at higit pa rito, sa tuktok ng listahan. Kung matatalo niya si Ji Chang, siya ang pumapangalawa. Paano siya haharapin ng Ji Clan? Sasalakayin ba nila siya ng direkta, o gagawin nilang labanan si Ji Chang laban sa kanya? Lahat ng tao ay pinag-uusapan ng sitwasyon. Napakabilis, nalaman ito ng buong Ji Clan. Kasalukuyang walang yugto ng Pathfinder kung saan ipinakita ang Imperial Rankang List ngunit ito ay isang malawak na lugar pa rin. Umupo si Lin Feng kung saan dating ang entablado ng Pathfinder. Mukha siyang kalmado at composed. Kumbinsido siya na ang nangyari sa restaurant ay mabilis na mauuwi sa pandinig ng mga miyembro ng Ji Clan. Magpapakita pa kaya si Ji Chang? Ang ilang mga tao ay sumunod at naghihintay kasama si Lin Feng. Magpapakita kaya si Ji Chang? Isang grupo ng mga tao ang nagpakita, mga Great Emperor mula sa Great Imperial Palace. Pei Donglei, Feng Shentian, ang mga taong iyon ay ang mga henyo ng nakaraang henerasyon at sila ay nagiging mas malakas at mas malakas. Sa loob ng ilang taon, si Chu Chunqiu at ang iba pa ay magiging mga Great Emperor din. Pag-iisip ng mga tao nang makita nila ang lahat ng mga henyong iyon. Sa landas ng paglilinang, ang mga alon sa likod ay nagtulak sa mga alon sa unahan nila. Maraming mga henyo sa mundo, at ang mga bagong henyo ay patuloy na umaangat sa lahat ng oras, tulad ng cultivator na iyon sa mga itim na damit. Sa di kalayuan, may dumating na iba. Nakasuot siya ng itim na balabal at may masamang hangin sa kanya. Gili. Si Gili, dumanas siya ng ilang matinding pagkatalo noon sa Pathfinder Day at umalis. Ngayon nandito na naman siya. Narinig niya siguro na may gustong lumaban kay Ji Chang, kaya siya pumunta. Ang Pathfinder Day ay matagal na ang nakalipas. Oh, nandyan din si Shi Yunfeng. Napansin ng karamihan. Si Shi Yunfeng, ang taong bato, ay nakatingin din sa malayo. Hindi ko akalain na ganito kabilis kumalat ang balita. Siyempre, sikat si Ji Chang. Kung iba ang hinamon niya, hindi sana ganito. May nagtuturo. Ang mga tao ay bihirang lumitaw sa paligid ng Imperial Rankang List tulad nito. Narito ang ilang mga tao ng Ji Clan, ngunit hindi si Ji Chang. Isang grupo ng mga tao ang lumitaw, lahat sila ay miyembro ng Ji Clan. Mayroong ilang mga Great Emperor sa kanila. Nakatitig sila kay Lin Feng ng malamig. Pinatay mo ang ilang mga tao ng aming angkan. Tanong ng isang Great Emperor, na nakatitig kay Lin Feng. Kung papatayin ako ni Ji Chang, maghihiganti ka. Kung atakihin mo ako, ibig sabihin walang kahihiyan ng Ji Clan. Dumura si Lin Feng sa kanya. Mukhang galit na galit ang mga cultivator ng Ji Clan. Napatingin sila sa paligid, ang daming tao. Kung aatakehin nila si Lin Feng, mawawalan sila ng mukha. Gusto mong mamatay, tutulungan ka ng Ji Clan. Sabi ng malakas na Ji Clan cultivator. Kumikislap ang mga silweta nila, na parang naghahanda sa atake. At pagkatapos ay may duman na iba. Sa bawat hakbang niya, sumambulat ang chi at nayayanig ang lupa at langit. Ang isang Great Emperor ay mukhang matalas at agresibo. Ang mga destruction energies ay gamulong sa paligid niya. Si Ji Chang yan. Ji Chang, di Chi Layer. Si Ji Chang ay nasira. Hindi katakataka na ang mga miyembro ng Ji Clan ay sobrang kumpiyansa.
Si Ji Chang ang kampyon ay sumibak. Siguradong mas malakas siya kaysa dati. Kahit na malakas ang cultivator na iyon na nakasuot ng itim na damit, isa lang siyang high-level na emperor. Siguradong mamamatay siya kapag lumaban siya kay Ji Chang. Ang kanilang mga opinyon ay halos magkapareho. Sa wakas ay naging isang great emperor si Ji Chang. Sina Ji Chang at Ying Cheng ay dalawang tunay na henyo ng Holy City, at pareho silang naging great emperor. Nang makapasok ang mga champion sa layer ng Dichi, kahit na hindi gaanong oras ang lumipas, hindi maiiwasang napakalakas nila. Noong emperador pa si Ji Chang, kakaunti lang ang mga kaaway niya. Ang mga taong tulad nina Chu Chunqiu at Lin Feng ay bihira. Ngayon ay nakalusot na si Ji Chang sa Dichi layer, at kahit sina Chu Chunqiu at Lin Feng ay hindi na makalaban sa kanya. 2 beses nang napahiya si Ji Chang noong nakaraan. Gusto niyang makaganti. Kadalasan, ang mga taong tinawag na kampyon ay naging mga Celestial Emperor man lang. Sa wakas ay huminto si Ji Chang sa harap ni Lin Feng at tinignan siya ng masama. Sinabi niya, "Ako ngayon ay isang great emperor. Hindi ako dapat lumaban sa iyo, ngunit pinatay mo ang aking mga tao, dapat kang mamatay. Pero dahil malakas ka at ganyan mo sila pinatay, lampoy mo na lang ang cultivation mo." Mahinahong sabi ni Ji Chang. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang taong ito, at ipakita ang sarili niyang pangangibabaw. Maaaring mabuhay si Lin Feng, ngunit ang kanyang paglilinang ay mapilayan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang cultivator sa itim na damit ay nagtaas ng kanyang ulo. Lumitaw ang mga itim na ilaw mula sa kanyang mga mata at pumasok sa mga mata ni Ji Chang. Ji Chang, Great Emperor, nang ahas na ba siyang kumilos ng mayabang ngayon? Noong nasa tuktok ka ng Huangqi layer, tinalo ka ng isang medium level na emperor, ngayon isa ka ng Great Emperor at naglakas loob kang kumilos ng mayabang. Mayroon kang masamang memorya. Sagot ni Lin Feng, kalmadong kalmado. Paus din ang boses niya, parang gusto niyang tumawa. Kumunat ang noo ng mga cultivator ng Ji Clan. Galit ang lalaking ito. Nagulat din ang mga tao. Ang taong ito ay naglakas loob na kumilos ng mayabang kahit na si Ji Chang ay naging isang Great Emperor. Napaka-confident niya sa sarili niya. Naglabas ng enerhiya si Ji Chang. Pakiramdam niya ay muling bumangon ang pamilyar na kirot ng kahihiyan. Sa hinaharap, maghihiganti ako, at papatayin ko si Lin Feng. Pero papatayin muna kita. Walang pakialam na sagot ni Ji Chang. Dahan-daang bumangon si Lin Feng sa hangin. Tumalon si Ji Chang at naglabas ng mapang-ipang mga enerhiya. Ang mapanirang lakas ng Dao ay gamulong patungo kay Lin Feng at sumabog sa kanya. Gayunpaman, si Lin Feng ay nanatiling hindi natinag, at tumingin lang pabalik kay Ji Chang. Napakagandang pisikal na lakas. Naglabas si Ji Chang ng destructive energies pero hindi siya gumagalaw. Umiling si Ji Chang. Pinutol niya, at isang Saiyan Dragon na puno ng mapanirang enerhiya ang sumabog kay Lin Feng, ngunit walang nangyari. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang kamay at sinuntok ang Saiyan Dragon, na agad na sumabog. Natigilan ang karamihan. Gaano kalakas? Mukhang napakadali para sa kanya na sirain ang Saiyan Dragon. Hindi na mas-ana. Mahinang sabi ni Ji Chang. Ipinagpatuloy niya ang pag-atake kay Lin Feng, patuloy na lumilitaw ang mga Saiyan Dragon. Nagsisimula ng mag-warp ang espasyo sa kanilang paligid. Gayunpaman, winasak ni Lin Feng ang lahat ng pag-atake, ang mga Saiyan Dragon ay patuloy na sumasabog. Ginawa niyang madali. Sa wakas, huminto si Ji Chang sa pag-atake, tumingin siya kay Lin Feng nang may paghanga at sinabi, "Ito ang una kong labanan mula nang ako ay naging isang Great Emperor. Kahit na hindi ako pamilyar sa lakas ng layer ng Dichi, dapat pa rin akong maging mas malakas kaysa sa iyo. Ngunit ikaw ay mas malakas, iyon ay kahanga-hanga. Ngunit sa kasamaang palad, ngayon ay mamamatay ka." Naglabas si Ji Chang ng mas maraming destruction energies. Tumingin si Lin Feng sa kanya ng malamig at sinabi, "Hindi ko pa ginagamit ang aking tunay na lakas. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto." Kabanata 2062, Pagpatay. Nanatiling tahimik si Ji Chang at malamig na sinabi, "Walang laman na siya." Pagkatapos, nagpakawalan ng mas maraming lakas si Ji Chang at mahinang nagsabi, "Hindi mo maiisip kung gaano kalakas ang isang Great Emperor." Muling tumaga si Ji Chang, lumitaw ang mga bitak sa espasyo. Ang mga Saiyan Dragon ay umuungal ng galit na galit habang sila ay sumabog sa katawan ni Lin Feng. Kung si Lin Feng ay hindi masyadong malakas, siya ay namatay na. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang mga kamao at winasak ang lahat ng dragon, sunod-sunod. Sa wakas, naglabas siya ng walang laman na kosmikong enerhiya. Ang kanyang cosmic energies ay may lakas ng Dichi layer, paano ito posible? Paano siya magiging malakas? Ang kanyang pisikal na lakas ay hindi rin kapani-paniwala. Naisip ng nagulat na karamihan. Nang makita ito ni Ji Chang, sumigaw siya ng malakas, at isang mapanirang kamay ang lumitaw sa harap ni Lin Feng upang salakayin siya. Sinuntok ni Lin Feng, ang dambuhalang kamay ay agad na naputol. Mabilis na umakyat si Lin Feng, itinaas ang kanyang kamao at sumuntok sa direksyon ni Ji Chang. Pinagsalikop ni Ji Chang ang kanyang mga kamay, patuloy na lumilitaw ang mga dragon at dumadaloy patungo sa suntok ni Lin Feng. Gayunpaman, ang lahat ng mga dragon ay nawasak. Napaungol si Ji Chang at nagpakawalan ng mas mapangwasak na lakas ng Dao. Tumama sa kanya ang suntok ni Lin Feng, nanginginig ang kanyang kaluluwa at katawan. Isang malakas na hangin ang nagsimulang umihip.
Nawala si Linfang, masyadong mabilis para sundan. Seal. Malamig na sabi ni Linfang. Isang hole na gawa sa walang laman na kosmikong enerhiya ang lumitaw sa paligid ni Jichang. Muling lumitaw si Linfang at itinutok ang ulo ni Jichang, ang kanyang kamao ay itim. Ang layunin ng demonyo ay pumaligid sa kanya na parang isang maliit na dagat. Nakakatakot ang cosmic energies niya. Kaya niyang makipagkompetensya sa isang Great Emperor. Bulong ng isang tao. Napagtanto nila na ang cosmic energies ni Linfang ay patuloy na umuunlad. Napagtanto din ito ni Jichang at ngumisi. Ang cosmic energies ng lalaking ito ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Collapse. Pasabog na sigaw ni Jichang. Ang mapanirang daw ay patuloy na sumasabog. Kasabay nito ang paglabas ng mga liwanag mula sa kanyang mga mata. Isang sinaunang hari ang lumitaw at bumaril kay Linfang. Inihagis din niya ang sarili kay Linfang. Parang dalawang cultivator ang umaatake kay Linfang. Umatras si Linfang habang sumipol ang hangin sa paligid niya. Gayunpaman, muling tumaga si Jichang. Nagsimulang umikot muli ang espasyo habang inaapi ng mga Saiyan Dragon ang buong lugar at nagkupo kay Linfang. Kapag ang isang cultivator ay naging isang Great Emperor, ang kanyang lakas ay nagiging totoo, at maging ang mga ilusyonaryong pag-atake ay totoo. Mas mahusay din nilang kinokontrol ang lakas ng lupa at langit, at mas mabilis din ang kanilang mga pag-atake. Kapag ikinaway nila ang kanilang mga kamay, maaari silang lumikha ng mga ilog at sirain ang mga bundok. Nagulat ang karamihan sa lahat ng ito. Si Linfang ay hindi kapanipaniwala. Paano siya nakikipagkompetensya sa isang Great Emperor? Ngunit kahit nasa ganitong paraan, ang isang Great Emperor ay isang Great Emperor. Sa huli, malamang na matatalo siya. Sa sandaling iyon, patuloy na nanginginig ang langit at lupa. Ang mapanirang lakas ng Dao ay patuloy na sumasabog habang ito ay muling gumagalaw patungo kay Linfang. Grieve. Dinuraan si Linfang. Ang mga sinaunang imprint ay bumaba mula sa langit. Sa kanyang harapan, lumitaw ang isang dambuhalang salita. Magdalamhati. Patuloy na nanginginig ang lupa at langit. Si Linfang ay mukhang isang sinaunang hari. Walang makakaimpluwensya sa kanya o makakasira sa kanyang kalooban. Armas. Ang isa pang imprint ay lumitaw at pinaliit. Ang boses ni Linfang ay may dalang lakas ng pagmumura. Ang pangalawang salita ay lumitaw sa hangin, na napapalibutan ng mga kakilakilabot na enerhiya. Mukha siyang Diyos, ang kanyang chi ay umabot na sa hindi kapanipaniwalang antas. Labanan. Isang pangatlong salita ang lumitaw at pinaikli. Ang cosmos ay patuloy na tumutunog. Ang mga enerhiya ay magkakaugnay. Ang mapanirang Dao ay sumabog ngunit hindi nakaapekto sa enerhiya ni Linfang. Diyos. Lahat. Deployment. Klase. Dito. Patuloy na lumilitaw ang mga salita at pumupuno sa hangin, patuloy na nanginginig ang langit at lupa. Ang mga enerhiya ay patuloy na sumabog sa labanan. Isang sinaunang kalsada ang lumitaw sa pagitan nila, na pumipilit sa isang daanan sa pamamagitan ng mga pagsabog. Tumisi si Jichang. Iyon ay isang pasabog na sinaunang incantation. Noon, ang siyam na salita ay naging isang sinaunang imprint, kahit na muling sumabog ang destructive Dao. Mukha pa ring Diyos si Linfang, wala siyang pakialam sa mga pag-atake ng kanyang kaaway. Sino siya? May incantation holy technique siya. May bululong. Hindi lamang napakalakas ni Linfang, ngunit mayroon din siyang mga bihirang spell. Ngayon sa wakas ay naisip nila na si Jichang ang Great Emperor ay maaaring mawala. Nagbago ang kapaligiran sa paligid ni Jichang. Isang napakalaking dragon ang lumitaw sa itaas niya, 1,000 metro ang taas. Si Chi at Destructive Dao ay pumalibot sa kanya habang siya ay naging dragon at galit na umuungal. Naramdaman ni Linfang ang mapang wasak na enerhiya na nakapalibot sa kanya, ang kanyang damit ay napunit. Gayunpaman, nanatili siyang hindi gumagalaw na parang bundok. Ang kanyang siyam na mga salita ay nag-condensed at naging pattern. Nagsimulang umungol at manginig ang hangin sa paligid niya habang namumuo ang lakas. Para siyang Diyos, ano kayang gagawin ng dragon laban sa kanya? Natipon ang lakas ng kosmiko. Sa wakas, tumalon si Linfang at sumigaw ng galit na galit. Sinira niya ang mapang wasak na lakas ng Dao, ang kanyang mga salita ay umatake at pinawi ang kalangitan. Ginamit niya ang kanyang incantation at ang kanyang ancient holy technique na pag-atake ng magkasama, isang nakakatakot na kombinasyon. Ang mga sinaunang salita ay hamampas sa dragon, na umuungal ng mapang hamon. Gayunpaman, walang magagawa ang dragon. Tumalsik ang dugo dahil nasugatan ito. Jichang. Nang makita iyon ng mga cultivator ng Ji-clan, ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang siyam na salita ay nagpahirap sa Saiyan Dragon, si Jichang ay nasa panganib. Hindi siya maaaring bumalik sa anyo ng tao. Wala siyang panahon para gamitin ang kanyang sikretong pamamaraan o armas. Nagsimulang tumakbo ang mga miyembro ng Ji-clan patungo sa kanya. Hindi nila akalain na matatalo si Jichang. Gayunpaman, sa parehong oras, si Linfang ay naging isang napakalaking espada at gumuhit sa kalangitan. Agad niyang tinusok ang ulo ng Saiyan Dragon. Nakita ng lahat na lumitaw ang dambuhalang espada sa kabilang panig ng dragon. Ang Saiyan Dragon ay nasaksak ng diretso. Ang siyam na salita ay binomba ang Saiyan Dragon. Nagliyab ang mga ilaw nang bumagsak ang dragon. Sa sandaling iyon, lahat ay natigilan. Ang taong iyon ay hindi lamang gustong talunin si Jichang, gusto niya itong patayin.
Gusto niyang patayin si Ji Chang, isang Great Emperor, isang champion. Lahat ay namangha. Hindi sila naniniwala sa kanilang mga mata. Si Ji Chang ay naging isang Great Emperor. Patay na ba si Ji Chang? Sino ang pumatay kay Ji Chang? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2063, isang bagong panahon. Ang dambuhalang espada ay tumagos mismo sa katawan ni Ji Chang. Isang kaluluwa ang lumitaw, kumikinang ng mahina. Ji Chang, alis na tayo. Sigaw ng mga Ji-clan cultivators. Gumalaw sila ng mabilis hanggat maaari. Gayunpaman, ang dambuhalang espada ay bumalik sa anyo ng tao. Lumingon si Lin Feng, at isang ilog ng lakas ng kamatayan ang lumipat patungo sa mahinang kaluluwa ni Ji Chang at winasak ito. Nagkalat ito at naglaho. Lumitaw ang itim na tubig at tumulo sa lupa. Ang malalakas na Ji-clan cultivator ay huminto sa isang mabagal, hindi makapaniwalang pagtigil, mga mukha na pumipilipit sa nakamamatay na pagniwi. Patay na si Ji Chang. Ang Ji-clan, ang kanilang champion, ang kanilang bayani, ang kanilang pag-asa, ay pinatay. Paano nila ito ipapaliwanag sa mga matatanda ng Ji-clan? Ang Ji-clan ay palaging iniisip na si Ji Chang ay magiging isang Saint Emperor, at ngayon siya ay patay na. Siya ay pinatay sa harap mismo ng Imperial Ranking List. Lahat ay namangha, maging ang mga taong hindi mula sa Ji-clan. Natahimik ang lahat. Walang nag-akala na ang Great Emperor na si Ji Chang ang mamamatay. At ang mas malala pa, hindi nila akalain na may manggahas na papatayin siya. Phew. Sa wakas, may huminga ng malalim at nagsabi. Daan-daang taon na ang nakalipas mula noong huling beses na napatay ang isang champion sa Holy City. Talaga, ilang daang taon. Sino ang taong iyon? Ang lahat ay namangha at nakatitig sa cultivator na may nawasak na sombrerong kawayan at itim na balabal. Sino ang pumatay kay Ji Chang? Sino ka? Hiningi ng malalakas na Ji-clan cultivator ni Lin Feng. Hinamon ng lalaking ito si Ji Chang, akala nila mamamatay na siya, isa lang siyang emperador na lumalaban sa isang Great Emperor, kung tutuusin. Ngunit ngayon ay pinatay na si Ji Chang. Gumamit siya ng ilog na gawa sa death energy. Isang henyo lang ang narinig nila na gumamit ng mga ganitong spells. Ang taong iyon ang pinakamasamang kaaway ng Ji-clan, si Lin Feng. Sa di kalayuan, kumikinang ang China parang mga bagong silang na araw. Ilang tao ang lumitaw at lumapag sa tabi ni Lin Feng. Ancestor Shi Tian. Nanginginig ang malalakas na Ji-clan cultivator, duguan ng kanilang mga mata. Si Ji Chang ay pinatay at ito ay nasa bingit ng paglabas sa bukas. Dumating din ang isang Saint Emperor ng Ji-clan. Si Ji Chang ay pinatay, ang kanyang anteng-anteng ay nasira. Galit na galit siya at napapikit ang kanyang chi sa cultivator na nakasuot ng nakaplated na sombrerong kawayan. Sa wakas, itinaas ng taong iyon ang kanyang kamay sa kanyang belo at tinanggal iyon gamit ang kanyang sombrero. Bumalik na siya. Bulong ng isang tao pagkaraan ng ilang minuto. Akala ng lahat ay patay na siya. Ngunit ngayon ay bumalik na siya sa Holy City. Sino siya? Bulong ng isang taong hindi pa nakakita kay Lin Feng. Inilibot ng mga tao sa tabi niya ang kanilang mga mata at sinabi. Champion University, Lin Feng. Lin Feng. Nanginginig ang lalaki. Kaya pala, si Ji Chang ay natalo muli kay Lin Feng. Si Lin Feng, noong siya ay isang katamtamang antas na emperador, ay natalo si Ji Chang na isang mataas na antas na emperador. Ngayon, si Ji Chang ay naging isang Great Emperor at pinatay siya ni Lin Feng bilang isang mataas na antas na emperador. Kaya pala nagtago siya. Siya si Lin Feng. Kung alam lang iyon ng Ji-clan, hindi nila siya bibigyan ng pagkakataon na patayin si Ji Chang. Ang pangalan ni Lin Feng ay wala na sa Imperial Ranking List at pangalawa si Ji Chang, ngunit dahil siya ay nakalusot sa Dichi Layer, ang kanyang pangalan ay wala na sa listahan, at pinatay pa rin siya ni Lin Feng. Ang karamihan ay nagtataka kung ano ang mangyayari sa listahan ng ranggo. Natulala sila. Alam ni Lin Feng na mababaliw ang malalakas na Ji-clan cultivator kung papatayin niya si Ji Chang. Kaya naman ipinaalam niya kay Ancestor Shi Tian na gagawin niya ito. Si Ji Chang ay isang estudyante sa Champion University, at si Lin Feng ay isang estudyante din ng Champion University, at pinatay niya siya. Pinoprotektahan ng Champion University si Lin Feng. Sabi ng Saint Emperor ng Ji-clan. Kahit na si Ji Chang ang champion ng Champion University, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Ji Chang at Lin Feng sa napakatagal na panahon, at ang antas ng cultivation ni Ji Chang ay mas mataas kaysa kay Lin Feng. Wala kaming masabi. Kung namatay si Lin Feng, wala rin kaming sasabihin. Gayunpaman, paanong ang Ji-clan ay nagpapadala ng mga Saint Emperors sa tuwing maglalaban ng mga kabataan? Malamig na sagot ni Ancestor Shi Tian. Ang Ji-clan Saint Emperor ay tumingin sa kanya ng malamig. Hindi siya palaging nakikisali sa mga gawain ng mga kabataan, ngunit sa pagkakataong ito si Ji Chang ay pinatay. Si Ji Chang ay isang tunay na henyo. Natural na galit siya. Sa tingin mo kaya mong sabihin ng isang pangungusap at lutasin ang sitwasyon? Nanumpa ang isang malakas na Ji-clan cultivator. Wala akong sinabi. Kung may kabataan ka na kayang pumatay kay Lin Feng, ipadala mo lang, wala kaming pakialam. Hindi sasali ang Champion University. Kung magpadala ka ng nakakatakot na cultivator para patayin si Lin Feng, hindi lang si Shiju Laoxian ang maaaring masangkot, kundi kami rin, at sisirain namin ang Ji-clan. Walang pakialam na sabi ni Ancestor Shi Tian.
Papatayin kita, papatayin mo ako, normal lang ang mga bagay na iyon. Kung gusto ng G-Clan na patayin si Lin Feng, magagawa nila, ngunit kailangan nilang magpadala ng mga taong may katulad na lakas. Si Ji Chang ang nagsimula ng lahat. Malamig na sabi ni Lin Feng. Hindi pa tapos ang mga bagay sa pagitan niya at ng G-Clan. Ancestor, umalis na tayo. Mahinahong sabi ni Lin Feng, na parang walang nangyari. Tumanggo si Ancestor Shi Tian at umalis. Patay na si Ji Chang. Pinanood ng G-Clan Saint Emperor ang Ancestor na inaalis si Lin Feng, pakiramdam niya ay sisabog na siya. Sinipa niya ang isang bato, at ito ay sumabog. Lin Feng. Naunawaan ng lahat na gustong patayin ng G-Clan si Lin Feng. Kung hindi nila gagawin, sisirain sila ni Lin Feng balang araw. Noon, sa Chitian Holy Town, hindi namin siya nagawang patayin. Ngayon, ang mga kahihinatnan ay trahedya para sa atin. At kung kakampi niya ang Champion University at Shiju Lausian, mahirap siyang patayin. Naikuyom ng mga cultivator ng G-Clan ang kanilang mga kamao. Sa Holy City, walang maglalakas loob na saktan si Shiju Lausian at ang Champion University. Kahit ang Yuan Clan ay hindi na nang ahas na saktan si Lin Feng. Nakalimutan na nila ang tungkol sa tensyon nila ni Lin Feng. Ang labanan ay namangha sa buong lungsod. Si Ji Chang ay naging isang Great Emperor, at pinatay pa rin siya ni Lin Feng. Siya ay nawala sa loob ng isang taon, pagkatapos ay muling nagpakita at pinatay ang isang Great Emperor sa Holy City. Si Lin Feng ay isa lamang mataas na antas na emperador at nakapatay siya ng isang Great Emperor. Sa maikling panahon, si Lin Feng ay halos kasing sikat muli ni Chu Chunqiu. Napatay ni Chu Chunqiu ang mga Great Emperor, at ngayon ay pinatay din ni Lin Feng ang mga Great Emperor. Kahit na si Ji Chang ay nakalusot lamang sa Dichi Layer, ito ay si Ji Chang, isang champion. Maraming tao ang nag-usap tungkol sa Imperial Ranking List. Ngayon, gusto nilang makitang naglalaban sina Lin Feng at Chu Chunqiu. Sino ang magiging mas malakas? Sinubukan ng mga tao na hulaan. Sa wakas, binago ng mga tao ng Great Imperial Palace ang listahan ng ranggo. Si Lin Feng ay naging pangalawa muli, dahil hindi pa siya nakalaban kay Chu Chunqiu. Alam ng ilang tao kung ano ang iniisip ni Lin Feng. Ngunit walang pakialam si Lin Feng sa Great Imperial Palace at sa kanilang listahan pa rin. Wala siyang pakialam sa pagiging nasa Imperial Ranking List. Sina Ying Cheng at Ji Chang ay nabibilang sa nakaraan ngayon. Ang mga bagong henyo ay tumataas. Ito ang simula ng isang bagong panahon. Sina Chu Chunqiu at Lin Feng ang mga bago. Nagkataon lang dahil sina Chu Chunqiu at Ying Cheng ay parehong mga estudyante sa Celestial Godly University, at sina Lin Feng at Ji Chang ay parehong mga estudyante sa Champion University. Isang bagay ang tiyak, si Lin Feng at Chu Chunqiu ay napakatalino, at hindi sila mas mahina kay Ying Cheng at Ji Chang. At pinatay ni Lin Feng si Ji Chang, isang Great Emperor, sa harap ng lahat. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2064, ang espada sa itaas ng lawa. Matapos patayin si Ji Chang, bumalik si Lin Feng sa Champion University at Tiantai. Tiningnan siya ni Yuan Qingyan at mahinabi. Paano ka nagsasanay ng cultivation? Muntik na akong mamatay, at ngayon ay bumalik ako, ngunit mas malakas pa. Sagot ni Lin Feng, hinahaplos ang ulo ni Yuan Qingyan. Masaya siyang makita at ngumiti. Naglakas loob ka pang ang haplasan ang ulo ko, para akong kapatid na babae. Nakangusong sabi ni Yuan Qingyan, lumayo sa kanya. Ang taong ito ay mapangahas. Dumating si Tian Qi at pumalakpak sa balikat ni Lin Feng nang walang sinasabi. Bumalik ka na, mabuti. Nakangiting sabi ni Hao Qinglin. Tataas na ang Tiantai. Ano ang dapat nating gawin sa hinaharap? Dapat bang maging angkan o sekta si Tiantai? Tanong niya. Ang Tiantai ay nagiging mas malakas, mayroon silang malaking potensyal. Maaari silang maging isang makapangyarihang grupo sa Holy City. Si Lin Feng, ang kanilang pinuno, ay may potensyal na maging isang Saint Emperor balang araw. Magiging Saint Emperor siya sooner or later. At sina Tian Qi, Rou Exi, at lahat ng mga pangunahing disipulo ay nag-aral ng mga sinaunang pamamaraan at spelling. Mayroon din silang Celestial Evolution Holy Scriptures, na naging dahilan kung bakit sila naging mas talentado. Madali silang maging Celestial Emperor sa madaling panahon. Ang paglikha ng isang sekta o isang angkan ay magiging madali. Brother, ang dami kong kaaway, dapat maging discreet tayo. Dahan-dahan. Kapag bumangon ang Tiantai sa Holy City, walang makakapagpabagsak sa atin. Pangako ni Lin Feng. Sige. Lin Feng, gusto ko ring sabihin sa iyo ang ilang magandang balita, tingnan mo kung sino ang naroon. Sa sandaling iyon, may lumabas sa isang palasyo. Napakaraming taon na ang lumipas mula noong huling beses siyang nakita ni Lin Feng. Agad siyang tuwang-tuwa. Guro, Mo Bei, Qing Tian. Naroon ngayon sina Emperor Yu, Mo Bei, at Mo Qing Tian. Lin Feng, nagigilty ako, pero nakakamangha kayong lahat. Sobrang nagpapasalamat din ako. Sabi ni Emperor Yu, isa pa rin siyang medium level na emperador. Nahijitan na siya ng ilan sa kanyang mga alagad. Lin Feng, marami nang sinabi sa akin ng mga kapwa mo disipulo. Mapapatay mo na ang mga Great Emperor ngayon, mas malakas ka na sa akin ngayon. Sabi ni Mo Qing Tian, nakangiti at pinisil ang mga balikat ni Lin Feng. Pagkatapos ng ilang taon na ito, napakalayo ni Lin Feng.
Si Mobei at Emperor Yu ay parehong medium level na emperor pa rin. Maari nang patayin ni Lin Fang ang mga Great Emperor, ito ay halos hindi totoo. Maraming mga bagay ang nangyari, hindi na kailangang sabihin. Ang paglilinang ay isang hakbang-hakbang proseso. Guro, Qing Tian, muling babangon ng Tiantay. Pero iniisip ko kung nasaan si Mo Chen. Bamantong ni Lin Fang. Si Mo Chen ay isa sa mga taong higit na naka-impluwensya kay Lin Fang sa kanyang buhay cultivation. Mas talentado si Mo Chen kaysa akin. Sigurado akong magiging malakas siya balang araw, at magkikita tayong muli. Nakangiting sabi ni Emperor Yu. Tumanggo si Lin Fang at sinabi, Guro, maupo ka, marami akong sinaunang kasulatan. Maaari kang pumili ng ilan sa kanila. Hindi tumanggi si Emperor Yu. Malalim ang relasyon niya sa 11 direktang disipulo. Sabay silang lumabas sa maliit na mundo, marami silang pinagdaanan. Ngayon, humigit kumulang 10 taon na ang lumipas at muli silang magkasama, puro kaligayahan. Ang mga direktang disipulo ay parang magkakapatid, ang kanilang dalawang guro ay parang mga magulang. Masaya si Lin Fang na makasama muli ang mga taong ito. Masaya silang nagkwentuhan sa loob ng ilang araw. Maraming paghihirap din ang pinagdaanan ni Emperor Yu. Marami na siyang naharap na panganib, ngunit maswerte siya, buhay pa siya at sa wakas ay nakarating na sa Holy City. Ang mundo ng espiritu ni Lin Fang. Lumitaw ang kalansay ng Saint Emperor, lumulutang sa hangin. Ang sword wheel ay pumipintig sa paligid nito magpakailanman, hinding-hindi ito magwawala. Sinubukan ni Lin Fang na lumapit sa kalansay, ngunit parang kumukulo ang kanyang dugo. Isang vortex ang lumitaw. Nagsimula siyang sumipsip ng lakas ng espada na parang sakam na hayop. Gumamit siya ng sumisipsip ng cosmic energy upang lamunin ang mga bagay ngayon. Dahil nagkamali siya, lalo siyang nakaramdam ng lakas, at tumaas ang kanyang daw. Maaari na niyang gawing evolve ang cosmic energies. Piniput niya ang mga ito sa kanyang mga kamao nang lumaban kay Ji Chang. Ang kanyang cosmic energies ay mas malakas kaysa sa isang Great Emperor. Ito ay higit sa lahat salamat sa blow up to the lotus ni Minister Aptala. Pero naramdaman ni Lin Fang na hindi pa niya talaga kabisado ang daw. Ang kanyang daw ay hindi ang blow up to the lotus daw, kung tutuusin. Ito ay isang bagay na kakaiba. Isang sumisipsip na Holy Spirit ang lumitaw sa harap ni Lin Fang, sinipsip nito ang sword wheel. Si Lin Fang ay unti-unting lumalapit at palapit sa balangkas. Kasabay nito, ang mga salita ay lumitaw sa paligid niya. Nagsimulang tumunog ang lupa at langit. Sa wakas, si Lin Fang ay nasa ilalim lamang ng balangkas, nakaupo na naka-cross-leg. Ang Holy Spirit ay nasa itaas ng balangkas at sinisipsip ang sword wheel nito, habang pinag-aaralan nito ni Lin Fang. Ito ay isang misteryosong sword energy, Kasyapa sword strength. Naramdaman ni Lin Fang na ginulo ng layuning ito ang oras. Mahirap tumakas mula rito. Parang ang espadang ito ay nagawang sirain ng oras. Kasyapa sword yan. Noong mga araw, ang Kasyapa Saint ay nakakatakot, at lahat ng mga Holy Emperor ay natatakot sa kanya, naisip ni Lin Fang. Naalala niya ang sinaunang laban ang ipinakita sa kanya. Sinimulan ni Lin Fang ang paggamit ng mga evolution technique ng Celestial Evolution Holy Scriptures sa espada. Isang tibak ang gumuhit sa kalangitan, na binaluktot ito habang ginagawa ito. Bumalik si Lin Fang, lumitaw ang espada sa kanyang harapan. Actually, hallucination yun, hindi siya umaatras, umuusad siya. Iyon ang kapangyarihan ng espadang Kasyapa. Napaungol si Lin Fang, namutla ang kanyang mukha. Umupo siya at patuloy na naramdaman ang lakas ng espada. Kasabay nito, ang espada ay patuloy na nagbabago salamat sa Celestial Evolution Holy Scriptures. Umaasa si Lin Fang na makokontrol niya ang espiritu at utak ng espada. Siyempre, alam ni Lin Fang na hindi niya ito magagamit tulad ng sa Saint. Nag-aral si Lin Fang ng mahabang panahon, at pagkatapos ay lumabas sa kanyang pagmumuni. Iniisip niya na ang mga ganitong spell ay makakabuti para sa mga assassin ni Tiantay, na si Jing Shou ang may pananagutan. Gumawa siya ng isang subgroup sa Tiantay. Ang Party of Darkness. Ang mga taong sumali sa Tiantay ay pambihira. Maraming tao ang gustong sumali sa Tiantay, dahil marami sa mga taong sumali sa Tiantay ay naging mas malakas, hindi tulad ng Ji Chang's Club. Gayun din, ang Tiantay ay isang maayos na grupo na tumulong sa isa't isa. Maraming tao ang gustong sumali sa Champion University para lang makasali sa Tiantay. Kaya, ano na ang balita? Tanong ni Lin Fang kay Jing Shou. Ang balitang ito ay kapaki-pakinabang para sa iyo. Sabi ni Jing Shou, iniabot ang isang jade talisman kay Lin Fang. Inilagay ni Lin Fang ang kanyang makajos na kamalayan dito at tumanggo. Magpatuloy. Huwag kang huminto. Maaari mong ipagpatuloy ang pagpapalawak ng Party of Darkness. Bibigyan din kita ng ilang mga kasanayan, diskarte, at spell para sa Party of Darkness. Mabuti. Tumanggo si Jing Shou. Aalis na ako. Sabi ni Lin Fang at umalis na siya. Isang bagong henyo ng Pei Clan, si Pei Yu, ang nag-imbita ng ilang kaibigan na magpiknik sa tabi ng lawa. Maraming magagandang babae ang kasama nila. Lahat sila ay nagkukwentuhan at nagkakasayahan. Kapatid na Pei Yu, pinatay ni Lin Fang si Ji Chang kamakailan. Lahat ay namangha. Sinasabi ng lahat na ito ay isang bagong panahon. Sa tingin ko balang araw ay magiging isang walang katulad na cultivator ka. Maraming mga henyo sa Holy City.
Xu Chunqiu at Lin Fang ay hindi ka panipaniwala. Nandyan din si Zhao Zhongzheng. Kailangan kong magsanay at maging mas malakas. Sabi ni Pei Yu nang mapagkumbaba. Maraming tao sa Holy City ang nakakita sa kanya na napakalakas na. Balang araw, malamang na malampasan niya si Pei Donglei. Masayang nagkukwentuhan ng magkakaibigan. Sa di kalayuan ay may lumitaw na nakasuot ng puting damit at may dalang espada sa likod. Mukha siyang confident at maaliwalas. Tumingin ka doon. Gaano kabilis. Tiyak na napakalakas niya. Pei Yu, napakalakas na sabi ng taong nasa malayo. Natigilan si Pei Yu at tumayo, sumigaw pabalik. Ako si Pei Yu, sino ka, kamahalin? Biglang sumulpat ang espadang Qi sa kalangitan patungo sa kanila. Ang mga pagsabog ay umuupa sa hangin. Ang mga mukha ng mga taong iyon ay nagbago ng husto at sila ay sumigaw ng galit. Bastos. Nagpatuloy ang cultivator sa pagsulong sa kanila. Ang mga ilaw ng espada ay kumikinang, na pumutok sa espasyo. Napasigaw si Pei Yu, bago siya sumabog at kumalat ang mga piraso ng kanyang katawan sa buong lupa. Ang cultivator na may espada sa kanyang likod ay nagpatuloy sa mabilis na paggalaw. Mukha siyang confident at maaliwalas. Isang atake ng espada, at napatay niya si Pei Yu. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2065, The Pei Clan's Nightmare. Si Pei Yu ay isang henyo ng Pei Clan, at siya ay tumataas. Siya ay sobrang talino. Sa wala pang isang taon, siya ay naging ika-13 cultivator sa Imperial Ranking List, isang mahusay na tagumpay. May potensyal siyang maging ika-5 sa hinaharap. Ang kanyang kinabukasan ay dapat na mas maliwanag kaysa kay Pei Donglei. Gayunpaman, pinatay siya ni Lin Fang sa tabi ng lawa. Isang atake ng espada, at siya ay namatay. Wala pang oras si Pei Yu para mag-react. Kahit na hindi ito maihahambing sa kwento ni Ji Chang, marami pa rin ang nakarinig tungkol dito sa Holy City. Para sa Pei Clan, ito ay isang trahedya. Si Pei Yu ay isa sa mga pinakatanyag na kabataan ng Pei Clan sa mahabang panahon. Lahat ay nakatutok sa kanya. Ang kanyang kamatayan ay isang tahasang kahihiyan. At ito ay simula pa lamang. Makalipas ang 3 araw, nasa isang restaurant si Pei Dongqing at may pumatay sa kanya, isang cultivator ng espada. Pagkalipas ng 5 araw, 8 henyo ng Pei Clan ang napatay, lahat ng iisang cultivator ng espada. Walang exception. Hindi man lang alam ng Pei Clan kung sino ang kanilang kaaway. Sa huli, hindi na pinayagan ng Pei Clan ang kanilang mga emperador na lumabas ng mag-isa. Palagi silang lumalabas kasama ang mga Great Emperor, at lahat sila ay may dalang Great Imperial Weapons. Gayunpaman, pagkaraan ng 20 araw, sa tabi ng lawa, 2 Great Emperor at 4 na emperador ang nahuli doon at pinatay. Mayroon pa silang Great Imperial Weapons. Ang pumatay sa kanila ay nakasuot ng puting damit at may espada. Naninilaw ang mukha niya. Mukha siyang may sakit, ngunit napakalakas niya. Sa isang buwan, nawala sa Pei Clan ang 8 Great Emperor at 36 na emperador. Ang buong lungsod sinamangha. Nagsimulang magbigay pansin ang mga Celestial Emperors ng Pei Clan. Handa silang mag-react anumang oras, ngunit huli na ang lahat. Galit na galit ang mga Celestial Emperors ng Pei Clan. Isa itong malaking trahedya para sa clan. Maraming tao sa Holy City ang nag-uusap tungkol sa pumatay ng napakaraming malalakas na cultivator mula sa Pei Clan. Sino siya? Siya ay isang emperador, ngunit ang kanyang mga pag-atake ng espada ay nakakatakot. 8 Great Emperor ang namatay sa kanyang mga kamay. Palaging hinahanap ng assassin ang pinakamahinang Great Emperor ng Pei Clan. Ang kanyang mga espada ay mas mabilis kaysa sa mga Great Emperor at nakamamatay. Hindi nakatakas sa kanya ang mga ordinaryong Great Emperor. Isang palasyo ng Pei Clan. Galit na galit ang lahat. Walang nagsalita, tumingin lang sila sa pinuno nila. Ang pinuno ng Pei Clan ay unang nagmumuni-muni sa pag-iisa, ngunit siya ay lumabas dahil sa mga pangyayaring ito. Wala siyang pakialam kung ilang emperador ang namatay, ngunit 12-12. At mga Great Emperor. Tsaka hindi pa tapos. Baka papatayin pa ng assassin ang mga tao nila. Paano kung ang lahat ng kanilang mga emperador ay namatay? Iyon ay magiging isang tunay na sakuna. May nasaktan ba tayo? Mahinang tanong ng pinuno ng Pei Clan. Hindi niya maintindihan ang pakay ng assassin. Na-offend lang natin ang Champion University. Sagot ng isang tao. Noon, pinalibutan nila, kasama ng 3 pang Ancient Holy Clans, ang Champion University. Gusto nilang hulihin si Li Fang noon. At mas tiyak si Lin Fang. Siyempre, sa pananakit kay Lin Fang, nasaktan din namin ang mga taong sumusuporta sa kanya. Gayunpaman, ang mamamatay tao ay isang emperador lamang, at maaari niyang patayin ang mga Great Emperor. Napatay niya si Pei Yu sa isang atake ng espada. Napaka-talented niya. Sa tingin ko ay si Lin Fang iyon. May nagiinit na pakikipagsapalaran. Gulat na gulat ang iba. Sa tingin mo si Lin Fang. Pero sa narinig ko, iba siya. Nasa Holy City tayo, maraming tao ang may hindi ka panipaniwalang diskarte sa pagbabalat kayo. Si Lin Fang ay nagsasanay din ng pagtatanim ng espada, at ang kanyang mga pag-atake ng espada ay nakakatakot. Ang pinuno ng angkan ay nanatiling tahimik at pagkatapos ay nagsabi. Dahil sa ganoong paraan, tawagin natin ang ilang mga emperador at mga Great Emperor, ilang mga malalakas. Sige, mabuti. Sumang-ayon ang karamihan.
Kahit sino pa ang assassin, kailangan nilang hanapin siya. Sa Holy City, hindi lang ang Fey Clan ang nagsisikap na maunawaan kung sino ang assassin. Sinubukan din ng maraming tao na hulaan, at sinusubukan din nilang hulaan kung ano ang gagawin ng Fey Clan. Napakarami sa kanilang mga cultivator ang napatay, kailangan nilang tumugon. Maraming malalakas na cultivator ng Fey Clan ang nagkalat sa Holy City. Isa sa kanila ay si Peizu. Medyo sikat din siya sa Holy City, dahil nasa Imperial rank ang list siya. Sa sandaling iyon, naglalakad siya sa isang kalsada at pasulyap-sulyap sa paligid. Mukha siyang ordinaryo. Biglang, napuno ng espadang chi ang hangin sa paligid niya. Nagulat si Peizu at huminga ng malalim. Ang mga ilaw ng espada ay kumikinang at lumipat patungo sa kanya. Ikanaway ni Peizu ang kanyang mga kamay at isang malakas na lakas ang lumitaw. Agad nagsitakas ang mga tao sa kalsada. Kasabay nito, isang invisible at intangible sword ang bumaba mula sa langit patungo sa kanya. Sa di kalayuan, ang isang cultivator na nakasuot ng puting damit ay mukhang kalmado at maayos. May espada siya sa likod. Nandyan siya. Si Peizu ay natulala. Isang nakakatakot na sinag ang lumabas mula sa kanyang ikatlong mata at lumipat patungo sa cultivator na nakasuot ng puting damit. Nang makita iyon ng cultivator na nakasuot ng puting damit, agad siyang lumipad. Saan ka pupunta? Ang liwanag na sinag ay biglang naging tao at bumaril patungo sa cultivator na nakasuot ng puting damit. Nagpatuloy sa pagtakas ang mga nakabantay. Lumayo ang cultivator na nakasuot ng puting damit sa bilis ng liwanag. Patuloy na umaatake si Peizu, habang malamig ang ngiti. Ngunit sa sandaling iyon, may sumisipol na tunog ng paghihiwalay ng hangin. Naninigas ang mukha ni Peizu. Tumalon siya paatras nang makitang may ilosyong gumagalaw patungo sa kanya. O hindi, namutla ang mukha ni Peizu. Tumakbo siya ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya, ngunit wala itong silbi. Hindi niya kayang makipagkompetensya sa bilis na iyon. Nawala si Peizu na may silweta. Sa wakas ay naabutan ng ilusyon ng cultivator na nakasuot ng puting damit. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay agad na naglaho na may isang pop na nabigla sa umaatake. Tumingon siya at tumingin sa malayo. Wala na doon si Peizu. Isang clone, napakatanga. Galit na galit ang lalaki. Bumalik siya, ngunit hindi na niya mahanap si Peizu. Ikanaway ng taong iyon ang kanyang mga kamay, at sumabog ang mga gusali sa paligid niya. Inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan, na naging isa pang malakas na cultivator. Siya ay talagang malakas, ngunit inagaw pa rin ni Lin Feng si Peizu sa kanyang harapan. Makalipas ang maikling panahon, nangyari ulit ang parehong bagay. Isang binata mula sa Fey Clan ang naglalakad, at isang hindi nakikita at hindi nakikitang lakas ng espada ang gumalaw patungo sa kanya. Ang cultivator ay nakakita ng ilang mga ilaw ng espada at sinira ang mga ito. Gayunpaman, pagkatapos noon, mas maraming sword energies ang sumalubong sa kanya, at mabilis siyang umatras. Mas maraming sword lights ang lumipat patungo sa kanya. Namutla ang kanyang mukha. Saan nanggaling ang mga sword light na iyon? Wala siyang makitang tao. Sa wakas, kumikinang ang mga ilaw at lumabas mula sa kanyang ikatlong mata, na naging silweta. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nawala ang binata. Sinong nandyan? Angal ng malakas na cultivator. Inilabas niya ang kanyang makajos na kamalayan at siniyasat ang lugar. Gayunpaman, nakita niya lamang ang maraming mga clone na tumatakbo palayo, at isa lang ang maaari niyang habulin. Ginawa niya ito at sinira ang isa, ngunit ito ay isang clone lamang. Ang paghabol sa isang taong kayang i-clone ng kanyang sarili ay halos imposible. Maraming mga tao mula sa Fey Clan ay hindi sapat na malakas, at nahiwalay nang hindi man lang nagkaroon ng oras upang mag-react. Ang buwang iyon ay naging isang bangungot para sa Fey Clan. Maging ang pinuno ay galit na galit. Napakarami sa kanilang mga kabataan ang napatay, ito ay isang bangungot. Maraming tao ang hindi na nang ahas na umalis sa Fey Clan. Ang Fey Clan ay nagpapanik. Hindi nila akalain na may mangyayaring ganito sa kanila, at ang pumatay ay isa lamang emperador.